Dahil dito, nagpa siya si Kimi na ipakita kay Jero kung ano talaga ang kanyang kakayahan. Ipinatawag niya ang kanyang mga hamster at ginamit ang isa sa kanyang binagong bloodline technique upang makagawa ng detalyadong mapa ng buong isla. Labis na namangha si Jero nang makita ito dahil napakahalaga ng kaalaman sa kabuuang ayos ng isla. Ang pagkakaroon ng kumpletong mapa ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan at nagpapadali sa pagpaplano ng kanilang mga susunod na hakbang. Sinabi ni Kimi na maliit na bagay pa lamang iyon kumpara sa iba pa niyang kayang gawin. Idinagdag niya na bibigyan niya si Jero ng pagkakataong matikman ang pinakasikat na putahe ng kanilang pamilya. Sa tulong ng kanyang mga hamster, mabilis niyang naihanda ang pagkain. Maayos na kumilos ang mga ito sa pangangalap ng mga sangkap at paghahanda ng lahat ng kinakailangan. Nang matapos ang pagluluto, buong pagmamalaki niya itong iniharap kay Jero at sinubukan pang isubo mismo sa kanya ang unang kagat. Gayunpaman, nag-alinlangan si Jero. Mula pagkabata, itinuro ng kanyang ama na ang pagkaing hindi niya sariling inihanda ay maituturing na lason. Dahil sa matagal na panahong pagkakakintal ng aral na iyon sa kanyang isipan, likas siyang nahihirapang kumain ng pagkaing niluto ng iba kahit alam niyang hindi naman ito totoo sa lahat ng pagkakataon. Sandali niyang tinitigan ang pagkain sa harap niya bago tuluyang nagpas siyang bitawan ang nakaraan at sumubok ng isang kagat. Sa kanyang pagkagulat, napakasarap ng pagkain at marahil isa ito sa pinakamainam na natikman niya sa mahabang panahon. Agad na lumiwanag ang mukha ni Kimi sa tuwa nang marinig iyon. Ipinaliwanag niya na ito ang paborito niyang pagkain noong bata pa siya. Inamin niyang ang kanyang kuya ang dating nagluluto nito para sa kanya. Kahit kapos sila sa pera at hirap sa buhay, lagi itong nakakahanap ng paraan upang maipaghanda siya ng pagkain. Dahil dito, napakahalaga ng putahe para sa kanya at puno ito ng mahahalagang alaala. Nagpasalamat si Jero kay Kimi at muling sinabi na iyon ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa mahabang panahon. Lalong sumaya si Kimi sa kanyang sinabi. Nagpatuloy sila sa pag-uusap bago nagpas siyang magpahinga para sa gabi. Ngunit ng gabing iyon, biglang naramdaman ni Jero ang presensya ng isa pang master sa paligid. Agad siyang lumabas upang mag-imbestiga. Pagdating niya sa labas, hinarap niya ang koala master at ang napakalaking hukbo nito ng mga koala. Tila lubos ang kumpiyansa ng koala master na matatalo niya si Jero nang walang kahirap-hirap. Subalit kabaligtaran ang nangyari. Sa sandaling magsimula ang laban, lubos siyang dinaig ni Jero. Wala pang 5 segundo ay tuluyan na siyang natalo, na nagpatunay kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas. Matapos harapin ang banta, bumalik si Jero sa kuweba at inasahang makikitang nagpapahinga pa rin si Kimi sa kanyang iniwang pwesto. Sa halip, si Dogo ang kanyang nadatnan na nakaupo roon. Agad siyang kinabahan at tinanong kung nasaan si Kimi. Casual namang sumagot si Dogo na pinatay na niya ito. Napatahimik si Jero sa loob ng ilang segundo. Bago pa siya makapag-react, tumawa si Dogo at sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi pa niya talaga pinapatay si Kimi. Gayunpaman, hindi nito napagan ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Dogo ang tunay niyang pakay. Ayon sa kanya, kailangan pa niya ng mas maraming dugo ni Jero. Habang mas nalalapit si Jero sa kamatayan, mas nagiging epektibo ang kanyang binagong bloodline sa pag-iwas sa rejection. Dahil dito, nagagawa niyang paghaluin ang mga bloodline na karaniwang hindi magkatugma. Para kay Dogo, si Jero ang perpektong kasangkapan upang makalikha ng mas makapangyarihang bloodline. Matapos ang paliwanag, ibinunyag ni Dogo ang kanyang inihandang sorpresa. Isa-isang lumitaw ang mga master mula sa iba't ibang bloodline na kanyang nilikha. Hindi nagtagal, napalibutan ng lubusan si Jero. Nang makita niyang gumana ang kanyang bitag, tumalikod si Dogo at lumakad palayo na may nakangising mukha. Samantala, nagising si Kimi sa loob ng isang silid habang nakatali. Mabilis niyang napagtanto na hindi siya nag-iisa. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang iba pang miyembro ng Beast Clan na matagal nang nakakulong doon. Ang ilan ay mukhang lubhang pagod, habang ang iba naman ay halos nawalan na ng pag-asang makatakas. Mahigpit na nakagapos ang kanyang mga kamay at paa kaya hindi niya kayang palayain ang sarili. Matapos mag-isip, nakaisip siya ng ibang paraan. Iniluwa niya si Sirius at maingat itong sinipa papunta sa malapit na bentilasyon. Umaasa siyang makakahanap ito ng paraan upang matulungan siyang makatakas o kahit may paalam man lamang sa iba ang kanyang lokasyon. Samantala,
Abala si Jero sa pakikipaglaban sa daan-daang dummy master na nilikha ni Dogo. Mula sa kanyang lihim na taguan, masusing pinagmamasdan ni Dogo ang labanan. Alam niyang walang sino man sa mga dummy master ang kayang tumapat kay Jero ng paisa-isa. Sa isang laban ng isa laban sa isa, madali silang matatalo. Ngunit hindi iyon ang kanyang layunin. Batid niyang may hangganan kahit ang pinakamalakas na mandirigma. Kapag napilitang makipaglaban si Jero sa daan-daang kalaban ng sunod-sunod, tiyak na mauubos din ang kanyang lakas. Gaya ng inaasahan, nagsimulang maramdaman ang epekto ng walang tigil na pag-atake. Patuloy siyang nilulusob ng mas marami pang dummy master mula sa lahat ng direksyon. Kahit paulit-ulit niya silang napapatumba, lalo lamang tumitindi ang presyon. Habang pinagmamasdan ito, naniwala si Dogo na katapusan na iyon para kay Jero. Ngunit sa mismong sandaling tila wala ng pag-asa, biglang nabuo ang isang napakalawak na alon ng tubig sa ilalim niya. Sa isang iglap, natangay siya palayo sa panganib at nailigtas. Sa kanyang harapan ay si Yoshino, ang Water Master. Agad niyang nilinaw na hindi siya naroon dahil gusto niya si Jero. Dumating lamang siya dahil inupahan siya ni Mei. Inakala ni Yoshino na muli na namang tumanggap si Jero ng isang katawa-tawang trabahong mababa ang bayad. Nang tanungin niya kung magkano ang kanyang kinikita, casual na sumagot si Jero na 10,000 yen kada araw lamang. Halos hindi makapaniwala si Yoshino sa sobrang baba ng halaga nito. Kasabay nito, papunta rin sa lugar sina Mei at Nakagawa. Ipinahayag ni Nakagawa na balak niyang lipulin ang Beast Clan alang-alang sa kinabukasan ng mga customer ng kanyang cafe. Para sa kanya, ang mga taong nagdudulot ng ganitong kalaking kaguluhan ay masama para sa negosyo. Pagkatapos nito, tinanong niya si Mei kung bakit napakahalaga sa kanya ang pagsagip kay Kimi. Matapos mag-isip sandali, tapat siyang sumagot. Hindi raw talaga tungkol kay Kimi ang lahat. Ang mahalaga para sa kanya ay matutong umabot si Jero sa ibang tao at bumuo ng makabuluhang ugnayan. Naniniwala siyang kung magpapatuloy ito sa pagtulong sa iba at pakikipagkaibigan, balang araw ay maaari niyang matagpuan ang babaeng para sa kanya. Narinig iyon ni Nakagawa at naisip niyang tiyak na may mas madali at mas ligtas na paraan upang makahanap ng asawa si Jero kaysa ang isugal ang kanyang buhay sa bawat pagkakataon. Sumang-ayon si Mei ngunit ipinaliwanag niyang nasubukan na nila ang mga dating app, matchmaking event, at iba't ibang social gathering. Wala ni isa sa mga iyon ang nagtagumpay. Dahil dito, naniniwala siyang ang pagtulong ni Jero sa iba at ang pagbuo ng tunay na koneksyon habang ginagawa ito ang pinakamainam niyang pagkakataon upang matagpuan ang tamang tao. Samantala, sa larangan ng digmaan, matagal nang lumalaban sina Yoshino at Jero laban sa mga dummy master. Kalaunan, napagtanto nilang napakarami ng kanilang mga kalaban upang isa-isang talunin. Dahil dito, gumawa sila ng plano upang mapuksa ang lahat sa iisang pag-atake. Agad na nagsimulang gumawa si Jero ng malaking dami ng knuckle-alasong gas. Nang mapansin ito ng mga dummy master, mabilis nilang tinakpan ang kanilang mga ilong sa paniniwalang mapoprotektahan sila nito. Ngunit iyon mismo ang inaasahan ni Jero. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa tubig, minanipula ni Yoshino ang halumigmig sa hangin at pinilit ang knuckle-alasong gas na pumasok sa kanilang mga bibig. Wala silang nagawang depensa laban dito. Isa-isa silang nalasan at bumagsak. Hindi nagtagal, nalipol ang lahat ng dummy master. Sa wakas ay natapos ang labanan. Napabuntong hininga si Yoshino sa ginhawa at inaming natutuwa siyang tapos na ang kaguluhan. Gayunpaman, itinuro niya rin ang isang pagkakamali ni Jero. Pinaalalahanan niya itong hindi magandang ideya ang pagtalakay ng plano sa harap mismo ng mga kalaban at pinayuhan siyang maging mas maingat sa susunod. Pagkasabi nito, tumalikod siya at nagsimulang lumakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, tinawag siya ni Jero. Huminto si Yoshino at sumulyap pabalik. Taos-pusong nagpasalamat si Jero sa pagliligtas sa kanya. Bahagyang nabigla si Yoshino sa sinseridad ng kanyang boses, kahit pilit niya itong itinago. Samantala, hindi maganda ang kalagayan ni Kimi. Patuloy na humihigpit ang kwintas na ahas na nakapulupot sa kanyang leeg at tila maaari siyang mamatay anumang oras. Habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, nagsimulang bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Naalala niya ang panahon noong isa pa lamang siyang batang babae. Noon, pinalibutan siya ng isa sa mga lider ng Beast Clan at walang tigil siyang binubuli.
Pagkatapos, biglang lumitaw ang batang si Jero. Walang pag-aatubili nitong pinabagsak ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa loob lamang ng ilang segundo. Sa paningin ni Kimi, napakahanga at napakagaling nito. Mula nang mailigtas siya noong araw na iyon, nangako siyang magiging pinakamalaking tagahanga ni Jero habang buhay. Gayunpaman, alam din niyang magulo at problemadong bata si Jero noon, kaya kalaunan ay pinili niyang lumayo. Sa kabila ng lahat ng lumipas na taon, pinili pa rin ni Jero na iligtas siya. Hindi dahil inutusan siya ng kanyang angkan, kundi dahil tunay niyang nais siyang tulungan. Dahil dito, lalo niyang naramdaman kung gaano siya kawalang silbi kung ihahambing sa kanya. Ngunit tumanggi siyang sumuko. Sa nalalabi niyang lakas, pinilit niyang makaluhad muli. Pagkatapos ay nagbigay siya ng senadorya sa kanyang mga alagang daga. Sa pamamagitan ng kanyang binagong bloodline, bumuo siya ng magkakaugnay na network na nagdurugtong sa kanyang mga hamster at daga. Sa pamamagitan ng network na iyon, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa iba pang mga bilanggo. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig mula sa mga hamster habang kinakausap niya ang lahat ng bihag sa lugar. Nagningning ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon. Tumingin siya sa mga bilanggo at nagbigay ng isang simpleng mungkahi. Wasakin nila ang buong lugar.